Mapagpalang Diyos sa umbanan sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay tunay, taas puso nagpupuri at nagpasalamat na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa mabuhay na patuon na aming napakinggan sa iyong kamanghamanghang ginawa sa bawat isa pa. At ito po ay nagdadagdag na aming paniwala pampataya. Higit sa lahat sa matamis na presensya na ito po ang aming kailangan, kalakasan, katuwaan, kagalakan, ikaw'y mapaglingkuran. At minsan pa sa umaga ito kami po ay iyong samahan, pagpalain sa pakikinig ng iyong banal salita na pagkain, naming kaluwang nagugutom sa panalangin, na magagalang mabanglista sa ganang akin, wala akong magagawa, sabat ako iyong gamitin at langasan. Maagin tayong pagpang espiritual sa pamagitan ng Ebanghelyong Kalikasan sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal pa yung susto po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, kantukan, di pagkaunawa ni Basata sa aming kalagitnaan, kasaot, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpuri, paglahati, pagdakila, pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas at pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpala at double honor, respect sa ating parents in the Lord o sa ating magulang sa Panginoon at sa pinagpalang turo, aral na ating gagalang may lista at ang ating beloved as ng Pastor Les Almeida at maging sa buong pamilya na ating gagalang mga pastor, ating paggalang at pagrespeto at magandang pinagpalang umaga na po sa lahat na aking co-worker, sa inyo po lahat, na aking mga kapatid sa mahal na Panginoon, dati at maguhan, ating live broadcast viewer, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po ng gising na gising magsabing praise the Lord. May mahal natin unawain po ang satang Panginoon sapagkat ang salitang Diyos ang nagpapaala sa atin. Ito ang nagpapalakas, nagpapatibay para tayo po ay patuloy makasunod sa kanyang mga kalooban. Higit sa lahat, tayo po ay pagpalain at magmana ng buhay na wala hanggan. Sa ating pong kalagayan, hindi po dapat tayo manghina o malapaypay. Kung dumating ang problema o pagsubok o pagtatuwid, paglilinis sa ating nakikita, nagaganap sa ating daigdig, bagos ating tandaan, tayo po'y pinakaiibig ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y narito dahil tayo po ay tinawag at pinili ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po ay ating ikatuwa, ikagalak hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Kaya anuman po ang ating kalagayan sa araw-araw pamumuhay, lagi po natin tatandaan, tayo po'y tinawag ng Diyos. Kaya ating ikatuwa at ikagalak. Aklat po tayo ng Korinto. Una po, 1:26 hanggang 29. Dito po sa unang aklat ng taga-Korinto, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang talatang 29. Sa 26, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao, ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Sa 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw, may mahal. Kaya ating ikatuwa, ikagalak na tayo po ngayon ay nasa tunay na managawain at anumang ating kalagayan, tayo pinagpala
Dahil sa banal na aklat natin nabasa, kaya tayo narito dahil tayo ang pinili at tinawag ng mahal na Diyos. Pero wala po tayong may pagmalaki. Kaya nga tayo tinawag para hindi tayo makapagmalaki. Dahil ang pinili ng mga Panginoon, hindi yung marunong, hindi yung makapangyarihan, hindi yung mga tanyag, hindi yung mayaman. Tayo ang tinawag at pinili para walang makapagmalaki sa pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sa ating kalagayan ito naman, na tayo ang tinawag, pinili at pinahalagahan ng pinakamamahal pa Jesus, pahalagan din po natin ang pagkapili o pagkatawag sa atin. Na ating pong gawing kayamanan ang paglilingkod sa pinakamamahal na pa Jesus. Para tayo po ay magkaroon ng kayamanan sa langit. Malinaw po ang extra giving. Huwag ka magtipon ng kayamanan ay sa lupa. Ay magtitipon ng kayamanan ay sa langit. Paano tayo makapagtipon? Sa ating kalagayan na tayo tinawag at pinili ng mga Panginoon, sa kabila tayo ay aba, dukha, hindi tayo kilala o tanyag o may kapangyarihan, pero tayo pinalagahan ng pinakamamahal na Jesus. Kaya ating gawin po ang paglilingkod na may katapatan at may katotohanan para tayo magkaroon ng kayamanan sa langit. Dahil kung tayo may kayamanan sa langit, tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay tunay na pinagpala. Pero minsan sabi ng iba, hindi naman ako pinagpala, bakit ako ganito pa rin? Hindi pa rin ako umaangat. Bakit ay ganito pa rin ang kalagayan? Bakit ako ay ganito pa rin? Na parang hindi buhay ang Diyos dahil bakit ako ay may sakit pa rin? Bakit ako ay ganito pa rin? Pero tandaan natin, may mahal, hindi basehan na sa iyong kalagayan, hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon. Dahil kaya nga ikipinatawad ang kasalanan, naramdaman mo unti-unti ang kapatgagalakan dahil tinawag ka ng mahal na Diyos. Kaya ang sabi po ng Banal Aklat, masdan natin ang pagkatawag sa atin. O hindi tayo kagaya ng iba. Mayaman. Pero tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Hindi kagaya tayo ng iba na marunong, kilala, tanyag, may kapangyarihan. Bimasdan natin, bakit tayo narito? Dahil tayo ang pinakaiibig ng mga Panginoon at tayo ang natutong umibig at nagpahalaga sa panawagan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po ay ating ikatuwa at ikagalak. Dahil tayo po ay nakakasunod unti-unti sa kanyang banal na kalooban para tayo po ay pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang banal na aklat din ang nagsabi, dahil ang marunong nagmamalaki. Kaya hindi tinawag yung mapanyong marunong. Yung hindi marunong ang tinawag para mawalang halaga ang karunungan ng tao. Para lagi ang mahal na Panginoong Hesus ang itataas at luluwalhatiin. Kaya sa lahat po ng ginawa ng pinakamamahal pa sa atin, para ating itaas ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya nga ikaw, pinagaling unti-unti sa iyong karamdaman, nagkaroon ka ng kapatgagalakan, na wala ang iyong bisyo para itaas mo ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon ang nagbago sa atin. Dahil lahat tayo, nais natin laging gagawin mabuti. Pero bigo ang ating magulang, ang lipunan, pero tagumpay ang mahal na Panginoon dahil tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Kaya unti-unti nagbago ang ating buhay. Kaya nga, huwag natin po ipanghina, ipalupaypay. Minsan, kung dumating ang pagsubok, atin tandaan, napakapal natin. Dahil tayo po'y aba, hindi kilala, pero tayo tinawag,
upang maging mayamang ka sa panampalataya. At kung ikay mayaman sa panampalataya na may kasamang gawa, nalulugod lagi sa atin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nalulugod ang mahal na Panginoon, ikaw po ang pagpapalain ng mahal na Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Aklat po tayo ng Santiago 2:5. 2:5 po tayo, may mahal. Dito po tayo sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 5. Tingin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen. Kaya ikatuwa natin kagalak, napakaganda ng banal aklat o talata na ating binasa. Masdan natin, tingnan natin ating kalagayan. Pero bakit tayo na dito? Dahil tayo ang nagpalaga sa panawagan ng mahal na Panginoon. Maraming ating mga sa buhay, marunong, kilala, mayaman, o nakakaangat. Piunahan sila. Hindi sila tinawag ng mga Panginoon. Dahil sila ang nasusunod sa kanilang sarili. Pero bakit tayo na dito? Dahil alam ng pinakamamahal na Panginoon, tayo ang susunod sa kanyang banal na kalooban. Kaya napakalinaw mga kapatid. Dinggin ninyong mga minamahal. Kung kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan. Kaya, sabi ng iba, mahirap ako. Wala akong halaga. Hindi ako pansin ang masabuhay ng aking mga kaibigan. Yung napakabal natin, napansin tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sabi, pinili niya ang dukha sa libutan upang magsiyaman tayo sa panampalataya. Dahil yung marunong at may kaalaman at mayroong kayamanan, walang paniwala at pampataya sa Diyos. Dahil ang alam nila, sila ang marunong. Yung bakit pinili ng Diyos ang mga dukha? Dahil aasa tayo at maniniwala at magtitiwala sa Diyos. Kaya tayo pinili upang tayo yumaman ay sa panampalataya. Lahat magsabing Amen. Kaya habang tayo po, minamahal, ay dumadalo at nagpapatuloy na maglingkod sa mga Panginoon, ang ating paniwala pampataya lumalampas ng 100%. Yung mayaman tayo sa panampalataya, kaya nga yung panampalataya natin na laging may kasamang gawa, kaya ang mahal na Panginoon tumutugon sa ating pananalangin. Dahil hinahanap ng pinakamamapansin yung paniwala o panampalataya ng isang tao. Kaya ang taong walang paniwala pampataya, kahit anong gawin niyang pagtawag sa pinakamamapansin, hindi siya tutugunin ng mahal na Panginoon. Dahil hinahanap ng pinakamamapansin yung pananampalataya. Kaya nga tayo ay pinagaling unti-unti ang ating karamdaman, tayo ay nagkaroon ng paniwala at panampalataya. At lagi po natin tatandaan na ang ating panampalataya ay hindi dapat nababawasan, bagkus nadadagdagan. At tayo magkakaroon ng panampalataya, lagi tayong dumalo dahil doon tayo makakapakinig ng salita ng mga Panginoon. At ng ginawa ng mga Panginoon na kamanghang-mangha sa kapatid natin sa mahal na Panginoon. Diba? Ang linaw po ng Romans 10:17. Ang paniwala ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya nga, tayo po ay may tungkulin na dumalo para lagi madagdagan ang ating panampalataya.
Dahil pag nabawasan ang ating pampataya, mag-aalinlangan tayo. Kaya dumating yung minsang panghina o panlupaypay dahil nabawasan ating panampalataya. Kung basa battery, may mahal, naglulubat. Hindi nagagamit pag naglubat. Kaya ang pampataya dapat madagdagan ng madagdagan para malugod ang mahal na Panginoon, para pag tayo tumawag sa Kanya, sa kagipit at anuman, ang pinakamababang Hesus ay tutugon sa ating panalangin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga napakapal natin upang magsipagmana ng pangako na pagpapala at buhay na walang hanggan ang mga tunay na umiibig sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan po ipakita natin sa huling panahon ito ang pag-ibig natin sa mga buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Kaya kailangan po natin ang pagsunod upang tumanggap tayo ng pangako ng pinakamamahal na Panginoon na pagpapalang material, pinansal, espiritual, plus magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ang talata na ating binasa. Na ang sabi po, upang tayo magsiyaman sa pampataya, at tayo po na tinawag, pinili na umiibig sa Kanya, tayo po'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya ikatuwa po natin, kagalak, tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon sa kabila ng ating kalagayan. Una, tayo'y makasalanan. Ikalwa, tayo nga po ay aba at dukha o tayo hindi marunong. Pero kaya nga itong tinawag ng Panginoon dahil alam ng pinakamamahal tayo po ang unti-unting susunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya pinagpala po tayo na tayo po ay talagang napansin ng pinakamamahal na Panginoon. Sa susunod na talata, may mahal, lagi po natin tatandaan, huwag mong gawing walang kabuluhan ang ginawa sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon. Simula ng ikay-isilang ng iyong mahal na ina at gumalaw sa daigdig na ito, ang Diyos ay gumagawa sa iyo ng mabuti at ikabubuti mo. Kaya nga, huwag mong gagawin, miyamahal, walang kabuluhan ang ginawa sa iyo ng pinakamamahal na Panginoon. Bagkus, lagi mo pong isipin, mabuti ang mahal na Panginoon. Pinahintulutan man tayo na tayo nalublob sa pagkakasala at nagkaroon tayo ng karamdaman para tayo po ay makakilala at lumapit sa mga Panginoon para kung maalaala mo at isipin mo mabuti ang Diyos, kahit ikay makasalanan at di karapat-dapat tumawag sa mga Panginoon, doon mo maalaala, talagang mabait ang Diyos kahit ikay makasalanan. Hindi ka pinababayaan ng mahal na Panginoon. At kung iyong mabulay-bulay na hindi ka karapat-dapat tumawag at maglingkod sa Kanya, doon ka matututo magsisi sa lahat ng iyong nagawang kasalanan o pagkukulang. Dahil kahit ikaw ay makasalanan at hindi ka tapat, lagi gumagawa ang mahal na Diyos ng mabuting bagay sa iyo. Aklat po tayo ng Roma 2. Dito po tayo sa 4. At ito po ay ating tandaan. Dahil minsan, ang ibang manampalataya, nagmamalaki na sa mga Panginoon. Dahil kaya na tumayo, pinagpala na, gumaling ang karamdaman. Kaya minsan, parang siya sabi, kaya ko na Panginoon. Pero lagi, sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong hamakin o gawing walang kabuluhan ang ginawang mabuting bagay sa iyo. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, talatang 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan,
at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Lahat po ng gising magsabing, praise the Lord. Kaya nga ang kabutihang ginagawa sa atin po ng pinakamamapansos, ito po ang umaakay sa atin para tayo'y magsisi sa ating pagkakasala o sa ating pagkukulang, tayo matuto na punan ang ating pagkukulang. Kaya lagi po nating alalahanin, mga mahal, sa araw-araw nating pamumuhay, lalo na't alam na alam mo po ang iyong nagagawang kasalanan. Alam na alam mo ang nagagawang pagkukulang. Pero kahit ikay ganyan, tayo po'y pinagtitiisan ng mahal na Panginoon. Binubuhay ka, iniingatan ka, pinakakakain ka, may kapayapaan ka pa rin dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya nga, huwag mong hamakin ang kabutihang ginagawa sa iyong mga Panginoon, lalo na po tayo na pinagaling na ang karamdaman. Lalo na po tayo na tayo pinalaya na sa pagkakasala. Lagi natin tandaan, ang pinakamamapansin ang gumawa ng mabuti sa iyo. Kaya ikaw ngayon nasa ganyang kalagayan na dahil ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay sumayo kahit tayo makasalanan. Tayo po nagkukulang na diyan pa ang ating kahinaan na hindi natin ma-overcome o malabanan, pero tayo'y pinagtitiisan ang pinakamamahal na Panginoon. Inuunawa o tayo'y kinakalinga o pinatatawad. Kaya nga, kung iyong maalaala ang kabutihan ng Diyos, magiging daan na iyong pagsisihan ang iyong nagagawang kasalanan. Inyo pong isipin, halimbawa, ang daming pagkukulang. Alam mo, sa iyong pananaw, hindi ka tutugunin ng mahal na Diyos sa iyong panalangin. Dahil sa dami ng iyong pagkukulang o pagkakasala. Pero yung iyong ipinag-pray, o gustong ipag-pray, ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung isipin mo, mabuti ang Diyos, doon ka matututong magsisi. Na iyong sabihin, alam mo, Panginoon, ang aking pagkulang at pagkasala, pero salamat, ibinigay mo po ang gusto ko. Kaya kung iyong maalaala na mabuti ang Diyos, yun ang paraan. Sabi po, siya ang umaakay sa iyong gagawing pagsisisi. Yung mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, kung tayo magkusa at maging masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain. Pero alam natin minsan sa ating buhay, wala nga tayong kusa. Minsan pinalo na yung iba, pinalahanan na ng kapatid sa Panginoon, wala pa rin pagsunod. Pero nandiyan pa rin, palagi kang pinapahiram ng mga Panginoon ng buhay. Kaya isang mabuting bagay na ginagawa ng mahal na Panginoon, kaya ating alalahanin, huwag mong hamakin ang kayamanang ginagawa sa iyo ng Diyos na mabuting bagay. Huwag mong gawing walang kabuluhan ang ginagawa ng mga Panginoong mabuting bagay sa iyo. Lagi mong alalahanin, hindi man tayo karapat-dapat, ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuting bagay. At ito po ang paraan ng mahal na Panginoon para iyong pagsisihan ang iyong pagkukulang o pagkasala. Lalo na po ngayon, maghihiwalay na ang taon, ilang araw na lang. Pero alam mo, ang iyong nagawang mga pagkakasala, nawa, bago maghiwalay ang taon, lahat ng natitira mong kahinaan at nagawang kasalanan, huwag na po nating gawin sa susunod na taon para tayo po ay kalugod-lugod sa mahal na Panginoon at tayo po'y habulin ng pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord.
Napakapahal natin, mga mahal. Dahil kaya ito ang nasasabi. Dahil alam natin, tayo lahat may nagagawang pagkukulang o pagkakasala. Pero nadiyan lagi ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon. At kahit kailan, hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon. Kahit tayo, laging nagkukulang ang katapat at pagsunod. Lagi tayo iniingatan, ginagabayan, pinapatnubayan ng mga Panginoon. Palaging pinagsisikapan din ng mga Panginoon, maramdaman mo ang presensya ng Diyos kahit ikaw. Minsan sa panambahan, kahit nagmumubing ang Spirit, ang iyong isipan ay naglalakbay at ang iyong katawan lang ang nandito. Pero pinipilit ng mahal na Panginoon, ipadama sa iyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Para tayong lahat magsikap na maging matapat at tunay na Kristiyano para tayo tiyak magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Sa dalawang talata na ating natitira, mga kapatid, inyong isipin. Bago dumating sa atin lahat ang awa at biyaya ng mahal na Panginoon, dapat tayo po'y may ipakita sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi po, pinagpapakitaan ng mahal na Panginoon ang libo-libong umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang utos. Bago natin tanggapin lubusan, pero totoo, kahit tayo nagkukulang, nadiyan, mahal tayo ng mga Panginoon. Pero kung nais mo, maranasan ang tunay na biyaya at pagpapala na laging kayang-kayang ibigay ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, ipakita mo ang tunay mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin ng pagsunod. At tatanggapin natin ang awat habag ng mahal na Panginoon, anumang magaganap sa daigdig natin, sa ating bansa, makikita mo, hindi ka iiwat pababayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil malinaw po ang banal na aklat. Promise o pangako ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat na umiibig at tutupad, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Kagaya sa ating magulang sa Panginoon, nang pumunta sa Talipaw, kasama ang 12 pure water. Ating kitang-kita, yung tunay na umiibig sa mga Panginoon at tumutupad, hindi iniwat pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa atin. Ipakita po natin ang ating tunay na pag-ibig at pagsunod. Para anumang magaganap sa daigdig na ito, hindi ka iiwat pababayaan ng mahal na Panginoon. Kagaya ng Shadrach, Meshach, Abednego, ipinakita ng tatlo. Tunay ang pag-ibig niya sa mahal na Panginoon. Hindi natakot sa put at galit ng hari at sa anumang gagawin sa kanila. Ang ipinakita ni Shadrach, Meshach, Abednego, yung tunay na pag-ibig sa pinakamamahal na Panginoon at pagsunod sa utos ng mga Panginoon na anumang mangyayari, hindi kami sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa mo dahil ang aming Diyos, siya ang nagpahayag ng buhay sa amin. Siya ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay na ating nakikita. At nung makita ng pinakamamahal ang kalang tunay na pag-ibig at pagsunod sa utos ng mga Panginoon, ang tatlong inihagis sa hornuhan naging 4. Dahil kasama nila ang anghel ng pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagwagi ang init, kahit pinainit ng 7 beses ang hornuhan, pinagtapunan sa kanila. Lumakad sila sa ibabaw ng apoy. Hindi nag-amoy usok. Hindi nasunog ang anuman sa kanilang katawan. Dahil hindi sila pinabayaan ng mahal na Panginoon. At magaganap po yun sa atin. Lalo na sa ating huling panahong ito na ating nakikita magaganap ang signs, ang tanda ng pinakamamahal na Panginoon bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng mahal na Panginoon. Kahirapan, kagutuman, bagyo, lindol, bulkan, nasasabog. Pero hindi tayo kayang iwanan ng pinakamamahal na Panginoon kung tayo'y may pag-ibig at pagtupad. Aklat po tayo ng Exodo 20,
Dito po tayo sa 6 at ang huling talata, Lucas 18:2-7. At makikita natin ang awat habag ng mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata ay 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Amen. Lahat po nagising magsabi, praise the Lord. Kaya pagka nakatulog, hindi mo maunawaan ang talatang ito. Ay paano ka pagpakitaan ng mahal na Panginoon ng kawaan? Kailangan natin, mga mahal, ipakita ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpala. Dahil kung hindi natin iniibig at minamahal ang mga Panginoon, napakasarap tumulog sa inyong kama. Lalo't maginaw na kayo o malamig. Pero tayo na dito dahil pinakaiibig na natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya ito po'y lagi natin ipakita. Kahit tayo po ay may gagawin kinabukasan, lagi magsikap tayo mag-overnight dahil mahal natin ang mahal na Panginoon. Nais natin pantayan ang ating kalitasan. Kaya malinaw po, pinagpapakitaan ng pinakamamahal na Panginoon ang libu-libong umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang utos. Napakalinaw, mga mahal. Kaya sa ating buhay, i-apply natin palagi ito at gawin natin. Dahil kailangan po natin ipakita yung ating pag-ibig. Hindi sa salita o sa dila, ipakita natin sa gawa at katotohanan. Kaya tayo po ay nagsisikap na dadalo ang ating magawain, matututo tayo, talikuran kasalanan, matuto tayong mamuhay may kabanalan, magkakaloob sa gawain ng mahal na Panginoon dahil mahal natin ang unang umibig sa atin. Amen? Lahat ng sabi, praise the Lord. Kaya ito po'y tungkol natin lahat. Dahil tayo nga tinawag ng mga Panginoon. Hindi man tayo marunong, hindi man tayo mayaman, hindi man tanyag. Dahil alam ng pinakamamahal na Panginoon, pag may pag-ibig ka na, ikay susunod at susunod sa Kanya. Amen? Ay dati tayo, walang pag-ibig sa Kanya dahil hindi natin kilala ang pinakamamahal na Panginoon at wala sa ating mahal na Panginoon. Kaya ikaw, tayo, ang nasusunod. Pero nakita mga Panginoon nga mapapahamak tayo kung hindi tayo susunod sa Kanya. Kaya ang mahal na Panginoon gumawa ng paraan, tayo tinawag para tayo makasunod sa Kanyang kalooban. Naging daan ang ating karamdaman, ang ating problema, ang kawalang kapayapaan, tayo tinawag para tayo yumaman sa panampalataya at maging tagapagmana ng pangako niyang buhay na walang hanggan. Huling talata, may mahal. Gumising na po kayo. Aklat po tayo ng Lucas at dito ating makikita ang parabolang ito. Magaganap po sa atin. Basta tayo po manampalataya at huwag susuko sa paglilingkod o pananalangin. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 18, talatang 2 hanggang sa talatang 7, na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi. Datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di napipitaganan sa tao. Gayunman, sapagkat naliligalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. 7, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi.
at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Amen. Malinaw, minamahal, ang parabolang ito o example. Pansinin natin ang sinabi ng mga aklat. Ang likong hukom, mga kapatid, walang takot sa Diyos. Nagtatangi ng tao minsan. Dahil ang balo laging humihingi ng tulong kung ba sa may kaalit o may kalaban sa kaso. Kailangan ng balong ito yung tulong ng abogado. Pero hindi pinapansin. Ayaw tulungan. Una, pwede, walang pera. Ay sa ating panahon, wala kang abogado pag wala kang pera. Amen? O wala kang kakilala. Apira yung sa gobyerno. Minsan may natulong na walang pera. Pero anong ginawa ng balo? Yung may pangailangan sa hukom. Lagi siyang pumupunta sa opisina ng hukom o sa bahay. Humihingi ng tulong. Hindi nga pinapansin kung ating unawain. Pero kapupunta ng babaeng balong ito, anong pumasok sa isip ng likong hukom na hindi takot sa Diyos? Igaganti na niya. Dahil baka bagabagin siya kapupunta araw-araw. Ibig sabihin, baka maisturbo siya. Kaya anong ginawa? Tinulungan. Sa ating buhay, may mahal, lahat tayo po may pangailangan sa pinakamamahal na Panginoon. Pero ano dapat natin gawin? Huwag po tayong titigil o hinto sa paglapit o paghingi o pagtawag sa pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo man agad tanggapin o ibigay sa mga Panginoon, huwag kang hihinto o titigil. Lalo kang lumapit sa mga Panginoon, lalo kang sumunod, lalo kang manampalataya, may magagawa at ang pinakamamahal Panginoon lang ang may magagawa sa iyong buhay. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. At yung mayroong pagpakumbaba. Ibig sabihin, ikay lumalapit, naniniwala, nagtitiwala, ang pinakamamahal Panginoon lamang ang tutulong sa iyo. Lalo na kung may problema ka, kung may karamdaman ka, lalo na kung ikaw ay talagang walang-wala, lalapitan o wala kang kabuhayan, lalo mo ngayong gawin ang paglapit at pananalangin at pagpupuri, lalo kang magpakumba, umiyak ka sa harap ng mga Panginoon para iyong tanggapin ang awa ng mahal na Panginoon. Malinaw sa mga aklat kung ating pansin si Haring Ezekias. Di ba? Kinausap siya ng propeta ng Diyos at sinabi ng propeta ng Diyos, sabi ng Diyos, mag-ayos ka na. Ibig sa iyong sambahan, ibig sabihin magpaalam ka na, mamamatay ka na, kukunin ka na. Nung mapakinggan ni Ezekias ang sinabi ng propeta, anong kanya ginawa? Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagmaktol, kahit siya ay babawian na ang buhay na ipinahiram. Ang kanyang ginawa, siya po'y nagpakumbaba, siya ay nag-ayuno, siya ay umiyak, siya ay nanalangin, siya ay tumangis. Nang makita ng mahal na Diyos ang ginawa, yung propetang inutusan, kung ba, sa bahan ng Rosario, hindi pa nakakalis sa bahan ng Rosario, pinabalik na muli ng pinakamamahal Panginoon. Bumalik ka at sabihin mo kay Ezekias, idadagdag ko ang 15 taon sa kanya sapagkat nakita ko ang kanyang pagluha. Napakalinaw mga kapatid. Ito po ang nais na mapan sa ating buhay. Tayong lahat, mayroong hinihingi, may ipinagpipray. Pero kailangan huwag po tayong titigil, huwag hihinto. Kahit para bang, ang tagal na pinagpipray ko, 2 taon na, 3 taon na, 10 taon na nga yata, hindi pa ako pinakikinggan.
ng mahal na Panginoon. Kala ko pa ang Diyos ay buhay. Bakit hindi pa pinakikinggan? Ang tinitingnan ng mga Panginoon sa iyo, yung iyong paglapit na may pagpakumbaba. Yung ikay hindi nagreklamo, yung hindi ka titigil at hihinto. Para ibigay ng mahal na Diyos ang kahilingan mo. Amen? Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Anong ginawa ng balo? Araw-araw, pinupuntahan yung hukom na hindi nakakakala sa Diyos. Pero tinulungan ng likong hukom dahil baka bagabaging kapupunta araw-araw. Anong sabi ng aklat? Kung ikaw, ako, tayong lahat na may pangailangan sa pinakamamahal na Panginoon, lalo na sa huling panahong ito, ay sisigaw sa Kanya araw at gabi. Anong sabi? Kakaawaan tayo ng ating Ama sa Langit para tugunin ang ating pagsumamot panalangin sa pangunang panalangin ating mapasto. Kaya, malinaw hanggang hindi mo po tinatanggap pa, lalo't ito po ay talagang kalooban ng mga Panginoon, pero pinaghintay ka lang, huwag kang hihinto hanggang hindi mo natatanggap ang ipinagpipray mo. Lahat magsabing praise the Lord. Huwag ka lang magrereklamo. Dahil pag ikay nagpipray at ikaw na may nagrereklamo, yun ang hadlang. Dahil ikay nagrereklamo. Dapat pag ikay nagpipray, may hinihingi ka, umaasa ka na ibibigay at ibibigay ng pinakamamahal pa sa takdang araw. Amen? Dahil may takdang araw na ibibigay sa iyo. Kaya huwag ka pong hihinto. Napakalinaw. Sa example at kagaya nga ni Zacchaeus. Siya'y umiyak ng umiyak, nag-ayuno. Ay kung hindi pa natin natatanggap, ay baka kulang sa fasting. Amen? Baka ang gustong mag-ayuno ka para ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Umiyak ka, yung ikinagpapakumbaba. Ay baka naman, ikinagpipray. Panginoon, Panginoon, gato, ganare. Naku, hindi ka malaman nakahingi ng tawad. Ay akala mo kung sino kang matuwid. Ay sabi nga ng mahal na Panginoon, bago ka lumapit sa mapang, bago ka humingi ka muna ng tawad sa mahal na Panginoon dahil ikay nagkukulang ng kasala. Amen? Para malugod ang mahal na Panginoon. Dahil sabi din ng aklat, ang makasalanan hindi pakikinggan ng Diyos. Ay tayo, minsan nagkukulang nakakasala. Ayun naman, ikay mag-isip ng masama sa kaninang tao. Kasalanan yun. Hindi mo pa ginagawa, iniisip mo lang. Kasalanan yun. Tapos hingi ka nga sa mga Panginoon. Hindi ka naman humingi ng tawad. Kaya sabi ng mga Panginoon, humingi ka muna ng tawad, pamalugod ang mga Panginoon. Para tugunin ang mahal na Panginoon. Pero lagi natin tandaan, ang anak ng Diyos na sumisigaw sa Kanya araw at gabi, hindi ba tutulungan at igaganti ng mga Panginoon ang Kanyang mga anak na sumisigaw araw at gabi? Kung naganap sa hukom at sa balo, mas higit magaganap sa ating Ama sa Langit dahil tayo po ay pinakaiibig ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya napakapal natin at nawa po i-apply natin sa ating buhay na ang mahal na Panginoon, siya ang tumawag at pumili at siya'y mabuti. Kaya tayo magpakabuti rin sa paningin ng mga Panginoon para tugunin ng pinakamamapansos lahat ng ating kahilingan. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. At sa uling panahon ito, lagi natin tandaan, malapit na tayong kuning mapat. Hindi po natin alam ang magaganap ng dating araw. Kaya kailangan tayo po sa ating kalagayan, magpalaga tayo at nawa sa bawat araw, magsikap po tayo lahat makasunod sa utos ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang
mga batid mo Ating isipin po, may Ama, ito'y totoong naganap, na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Hindi pa tayo gumagalaw sa daigdig na to. Tinawag na tayo, kilala na tama ng Panginoon. Ngayon, tayo mga anak na ng Diyos, magsikapan din natin sa ulit panahon ito. Sa bawat araw, tayo makasunod. Sa bawat araw, ialay natin ang ating buhay sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa bawat araw, Sa lahat po ng alam ang awit niyo. Sa lahat nagising ang diwa, ngayon mo ipakita ang iyong paglapit sa mahal na Panginoon. Ngayon mo ipakita, magsisikap tayo sumunod sa Kanya para ipakita ang mahal na Panginoon ng araw at gabi na sumisigaw o tumatawag sa Kanya ay tutulungan ng mahal na Panginoon. Didingin ng mahal na Diyos ang ating panalangin. Hallelujah! Salamat! Sa'yo Di ba kami karaman-daman? Pero kami po iyong pinawag. Kami iyong pinili. Dahil alam mo na kami unti-unting makakasunod sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Puso ko ay sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sagana ang yayag niya. Napanayan ka na magagalit sa amin. Lawak ng pag-ibig niya ay di ko kayang makaroon at di ko kayang maunawa. Hallelujah! Hallelujah! Sa bawat Gawin po natin panalangin, may mahal na kami. o Diyos, tulungan ako. Dahil tulungan ng mahal na Diyos. Ako Diyos mo aking susundin. Dahil makatunod sa kanyang panalangin. Buong buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit Isingin po natin ang ating diwag na kakatalaw. Magpasalamat tayo dahil tinawag ka. Sa'yo hanggang sa langit dumating, hanggang sa langit
kalinaw ng ating napag-aral at minsan ng awitin. Nawa, may mahal, sa bawat araw na ipahiram sa atin ang buhay, tayo'y makasunod sa kanyang kalooban. Sa bawat araw, nawa ialay natin ang buhay natin sa mga Panginoon para tayo makarating sa kanyang kariyan at makakasama natin ang pinakamamahal na person. Ayaw ng pinakamamahal na tayo mapapahamak. Kaya tayong lahat ay tinawag ng mahal na Panginoon. Lagi nating tatandaan, masdan mo. Sino ka? Sino tayo? Para tayo'y pahalagahan at tawagin ng mahal na Panginoon. Dahil tayo'y pinakaibig ng mahal na Panginoon. Dahil alam na mga Panginoon na tayo'y magsisikap makasunod sa kanyang mga utos hanggang tayo makarating sa langit. Kaya gawin po natin kanyamanan ang ating pong paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakapalad po nating lahat. Tayo ang tunay na pinagpala sapagkat tayo po ay nasa tunay na bagawain at laging kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po lahat may mahal ay manalangin sa ating pong mga pangailangan. Kaya nga lahat po tayo may pangailangan at may hinihingi at hihingin sa mahal na Panginoon. Kung paano po ang sinabi ng parabola, huwag kang hihinto, huwag kang titigil ng kasisigaw o katatawag sa mga Panginoon araw at gabi. At ang lahat niyang anak na araw-gabing sumisigaw ay igaganti o tutulungan at kakawaan ng ating Ama sa Langit na laging nakikita ang bawat isa sa atin. Tayo po lahat ay manalangin po sa ating pangailangan. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon minsan ng pa. Sa umaga pong ito, sa pangalang panalangin, na may gagamit mo pastor na yung ginamit para sa may kaligtasan, narito po kaming lahat, nagpapakumbang loob at lumabot sa trombiyaya, at patawarin mo po kami lahat, at sa lahat ng pangailangan at kahilingan, hikbi at daing ng bawat isa, ikaw pinakamamahal pa Jesus ang nakakaalam ng kalang kahilingan. Ibigay mo po, O Diyos, sa himalang pamaraan. Iyo po, O Diyos, tugunin ang kanilang pagsumamo at iyo pong pagpalain ang bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami at dagdagan ang aming katotohanan, pag-ibig na kami po'y makasunod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Subalit, huwag mo po kaming iiwan sa araw-araw namin pamumuhay. Iyo pong pagpalaan ang bawat isa, ang kanilang kabuhayan ay dagdagan at ingatan ang walang hanap buhay o pinakita ang bigyan mo po, O Diyos. Mahala pa yung panghawakan mo po ang bawat isa. Kawat kabagam din ang aming mga sa buhay na sila po ay tawagin mo na para sila makasama namin maglingkod sa iyo. Ang aming pong makapatiran ng hinalpaypay, ang aming makababayan, aming kakilala o kaibigan, nawa, O Diyos, kawat kabagan sa uling panahon ito. Mahal na Panginoon, sa lahat may karamdaman, pagalingin mo po sila. May problema, tasin mo po. Mahal na Panginoon, gamitin mo po kaming lahat na instrumento sa kaligtasan ng aming makababayan, ng aming sa buhay, katuang na mga anak ng aming gagala sa Panginoon, na mapalaganap ang pangaral ng Ebanghelyo kaligtasan. Huwag mo po kami iiwan pabayaan. Ikaw ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iyong banal na iglesia, ng iyong mga anak sa araw, at iyo pong patuloy, O Diyos, hallelujah, panghawakan kami sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin.
Minamahal ating ilihan sa ating sarili, kaya ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman, ating sawayin sa pangalang mapansos ang lahat ng udyok ng masamang espiritu at karamdaman sa ating pisikal na katawan. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan po aming pinakamamapansos, aming sasaway at pinapalayas lahat ng di makaramdaman, sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, pagka-paralysis, hallelujah, smoker, alcoholic, cast out, in Jesus' name, behave, in Jesus' name, panghina, palupaypay, kahirapan, alinlangan, kalungkutan, anumang karamdaman, nagpapahirap, lahat ng sakit sa pisikal na katawan, lumayas ka sa pangal, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat po ng gising na gising, tayo po itatalong 3 beses sa ating puso. Tayo magpasalamat, shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.